So, Erev Tov po, tayo po ay magbubukas ulit ng atin pong libro na papag-aralan. At ito po ay ang libro po ng Samuel, yung unang libro ni Samuel. Ayan. Chapter 1. Sabi dito, sa Ramataim, Sofim, isang bayan sa kaburulan ng Ephraim, ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkanah. So, i-introduce po tayo ulit sa mga characters na makikita po natin dito. At tatandaan po natin palagi na habang tayo po ay nag-aaral dito ay the same time yung book ng Judges, book ni Ruth, at ngayon ito naman po yung book ni Samuel. So na pag-aralan po natin na kahit po sa kapanahunan po na yon na punong-puno po ng kasamaan sa land. Kumbaga wala silang hari. Ang ginagawa po ng karamihan ay ginagawa nila kung ano yung kanilang maibigan. Nakakapangilabot po yung mga krimen, di ba, na nangyayari sa area or sa lugar po na ito. At maging yung mga paglalaban-laban, di ba, ng mga tribes. Nakita din po natin yon, yung pagpatay po nila sa isang tribe po nila, nawala, tapos sinolusyonan nila, di ba, kahit to the extent na hindi po ito nakalulugod sa Panginoon. So it's the same time itong panahon po nitong si Samuel. So nakita natin na kahit po doon po sa buhay po nitong si Ruth, napakahirap pong mamuhay sa kapanahunan po na yon, pero may isang katulad po niya na nanangan, di ba, sa pangako po ng Panginoon. Nakita natin na in-embrace po niya yung pananampalataya sa Panginoon or sa Diyos ng Israel. At nakita po natin na ang lahat po ng mga lumalapit sa Diyos po na ito, yung nakikipagkaisa sa Diyos po na ito, ay hindi po pinapabayaan, di ba, ng Panginoon. Instead, nakita natin yung pagpapala na ibinigay po niya sa buhay po ni Ruth at sa kanya pong magiging pamilya. So napakaganda po ng kanyang kwento, pero makita po natin na hindi po yun kaagad-agad na parang magic, kaagad-agad na nangyari. Diba, na porket bata po itong si Ruth, nagustuhan na siya dahil matanda na po itong si Boaz. Kundi nakita natin na dahil po doon po sa kanilang pagsunod sa Panginoon, dahil doon sa pananangan po nila sa Lord, dahil doon po sa hope nila sa Panginoon, inayos po ng Diyos, di ba, yung kanila pong mga buhay. So titignan naman natin yung kwento nitong si Samuel. So ipinakilala po sa atin na meron po doong isang lalaki na ito po ay mula po sa kaburulan ng Ephraim. Na alala natin yung kwento, di ba, ng Levite. Parang mga ganito rin, na mula po sila sa kaburulan po ng Ephraim, at sila po ay naghahanap ng kanila pong matitirhan, So itong si Elkanah, yung kanya pong pangalan, ipapakilala po siya sa atin. Sabi niya, siya ay anak ni Jeroham at apo ni Elihu, na mula sa sambahayan ni Tohu at mula sa angkan ni Suf na Efrateo, na Efrateo. So makita rin po natin na
yung pinagmulan po ng angkan po nitong si Elkanah ay it's the same thing na makikita po natin sa Bethlehem, at sabi dito, dalawa ang asawa ni Elkanah. Ipinakilala sa atin na itong mama na ito, itong lalaki po na ito ay hindi rin tumupad, hindi rin sumunod doon po sa kagustuhan po ng Diyos na dapat one wife lang or one husband. Ganon po yung pattern ng scripture Ganon ipinakilala ng Diyos yung beginning, 'di ba, ng family. May mga ma-encounter tayo sa scriptures na may mga 2, 3, 1,000, 800, 'di ba, na mga asawa na ipinen sa atin or isinulat po sa atin. Pero it doesn't mean na nag-agree po ang Diyos sa mga ganong mga ganong gawain. Wala po tayong nakita na inagrehan po ng Diyos yon, pero dahil po sa kagustuhan po ng tao, nakita po natin na yung bunga ng kanya pong mga choices, lagi na lang kaguluhan, 'di ba? Lagi na lang pighati, 'di ba? Kahit naman sa kapanahunan na ito, napakahirap noon na kunyari yung tatay napakarami po niyang babae, or yung nanay nanlalalaki, 'di ba? May mga ganyan. Automatically, you will see yung result nito sa family. At kung hindi man ito hindi pa ito masyadong nalalantad, 'di ba, yung bunga po ng mga kasalanan, makikita po natin na hindi lang talaga po pwedeng hindi yan i-reveal, 'di ba, ng Panginoon, Yung mga disobedience ay hindi po nakagaganda ito sa buhay, 'di ba, ng isang tao. So itong si Elkanah, tignan natin, sabi dito, sina Ana at Pinina, si Hana or si Ana at itong si Pinina, yung kanya pong dalawang asawa. So probably itong si Ana or itong si Hana yung nauna, sapagkat siya po yung inuna dito na isinulat, kung baga itong si Hana po yung nauna kaysa dito po kay Pinina, At makikita po natin yung marahil reasons kung bakit nagkaganito, yung kwento ng pamilya nitong si Elkanah at saka itong si Ana, Sabi dito, may mga anak si Pinina, ngunit si Ana ay wala. Itong si Hana, wala siyang anak, pero si Pinina, hindi lang isa yung kanyang anak, kundi ang sabi po dito ay may may mga anak itong si Pinina, At bilang unang asawa, makikita po natin, tapos pag hindi ka magkaanak, so probably ito po yung reason kung bakit naghanap uli itong si Elkanah, 'di ba, ng kanyang asawa, or whatever be yung kanilang arrangement. Maaring may mga kwento po na gano'n, na kunyari sasabihin na anakan lang, 'di ba, yung mga gano'n, or yung para ma-met, 'di ba, yung mga para maging family na lang sila, in short, para maging family, kasi kailangan sa isang pamilya, 'di ba, meron po silang mga anak. It is really a blessing. At kung babasahin natin, babalikan natin yung mga lessons po natin, ito po ay blessing from God. So napakahirap sa isang tao, 'di ba, na may asawa tapos wala siyang anak or hindi siya magkaroon ng anak, May mga instances na rin po tayong napag-aralan, 'di ba, sa buhay po nitong asawa po ni Abram, 'di ba, si Sarah, or maging yung asawa po ni Isaac na si Rebecca ay may mga kwento po na
yung kanilang womb ay nagsara, ano, at hindi po sila magkaroon, di ba, ng kanila pong mga anak. Si Ana ay ganon. Itong si Hana, no, parang mas familiar ako sa Hana. Itong kay Hana, no. Sabi dito, verse 3, taon-taon, sabi dito, pumupunta si Elkanah sa Shiloh upang, sabi dito, sumamba at mag-alay ng mga handog kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So kahit kung titignan natin, kahit hindi perfect yung marriage life nitong si Elkanah, no, may ano doon may mga problema na kung saan makikita po natin na nung alam niya na hindi magkaanak itong kanyang asawa, ay sinolusyonan niya ito, no, sa pamamagitan ng pagkuha ng isa pa upang bigyan siya, 'di ba, ng kanya pong mga supling, or bigyan siya ng kanyang mga anak, no? At hindi siya katulad nitong si Isaac na nung nalaman niya na ang kanyang asawa na si Rebecca ay hindi magkakaanak, ang ginawa niya ay ipinanalangin niya ito, 'di ba, sa Diyos, no? At dininig ng Diyos yung panalangin nitong si Isaac, na open yung womb, 'di ba, ni Rebecca, at nagkaroon po siya ng anak, no? So makikita natin na sa buhay ng kanyang tatay, no, na si Abraham, nung hindi magkaanak itong si Sarah, ay marahil napag-aralan niya, no? Marahil nakuha po niya yung lesson na hindi resulta yung yung pagkuha ng iba, hindi resulta yung pag-aasawa ulit ng iba, no, upang mabigyan lang siya, 'di ba, ng anak, no? Itong si Abraham kasi, ang ginawa niya, sinunod niya itong si Sarah, kinuha niya yung kanyang yung alipin, alipin nitong si Sarah, at doon ay nagkaroon po siya, 'di ba, ng anak, no? At nung lumalaki na po itong anak nitong si Hagar, nakita natin na dinidespise na niya, itong si Sarah, at magulo po yung ganong klase ng situation. At kumbaga parang parehas lang din itong nangyayari po, dito po kay Hana, So sabi dito, every year na pumupunta po itong si Elkanah sa Shiloh, doon po yung tabernacle, sa kapanahunan po nila, doon po nila mimimit yung God, doon po sila sasamba, at doon po sila maghahandog, 'di ba, kay Yahweh. Kahit sa panahon ng sa panahon ng chaos, sa panahon ng mga kaguluhan, sa panahon na wala silang hari, sa panahon na ginagawa ng lahat ng mga tao yung kanila pong maibigan, merong isang Elkanah na hindi naman perfect yung buhay, pero hindi siya sumasablay, 'di ba, sa pagpunta po doon po sa Shiloh or sa Shiloh upang sumamba kay Yahweh at upang mag-offer, 'di ba, ng kanya pong mga offering. Pwede namang hindi, maraming mga Israelites, maraming mga Hudyo sa kapanahunan na iyon, na hindi na nila yun ginagawa, no? Hindi na sila pumupunta doon sa lugar po na ito na kung saan kinakatagpo po nila itong si Yahweh. Pero itong si Elkanah, uulitin natin, hindi perfect yung kanyang marriage life for whatever reasons, kung bakit nagresulta sa ganitong bagay, ay hindi po siya sumasablay. Every year, sabi dito, taon-taon na pumupunta siya sa Elkanah. Kasi hindi naman po pwedeng yun mga kapatid, 'di ba? Araw-araw, kasi it takes time to travel, It really takes time to travel, at may mga sinusunod sila, 'di ba, na araw na kung saan ay pupunta po sila doon upang sumamba, 'di ba, sa Panginoon. At sabi dito, naglilingkod doon sino? Ina-acknowledge niya na itong si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. That speaks of the man
'di ba? That speaks something of the man na i-acknowledge niya na itong si Yahweh yung makapangyarihan sa lahat, no? Kahit naman sa kapanahunan po natin ngayon, 'di ba? Hindi rin naman perfect yung buhay po natin. Pero katulad po ni Elkanah, nagsusumikap tayo, 'di ba, na lumapit sa Panginoon, gampanan yung ating tungkulin, 'di ba? Bilang isang mananampalataya sa Lord, no? Sabi dito, naglilingkod doon bilang pari ni Yahweh ang mga anak ni Eli, no? At ipapakilala sa atin na sa lugar po na yon ay itong si Hophni at saka itong si Phinehas na anak ni Eli ang naglilingkod na pari sa kapanahunan po na yon doon po sa lugar ng Shiloh, no? At sabi dito, tuwing maghahandog si Elkanah, binibigyan niya ng tagi-isang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit, sabi dito, ang mga natatanging bahagi ang ibinibigay niya kay Hana, sapagkat mahal na mahal niya ito. Sapagkat mahal na mahal niya ito, no? Parang ang hirap naman nun, no? Na sasabihin mong mahal na mahal mo yung tao, tapos gagawa ka ng hindi naman makakabuti doon sa tao. May mga ganun, kahit sa mga relationship sa kapanahunan na ito. Sabi, mahal na mahal ka, pero nanlalalaki, di ba? O kaya, nambababae naman. At pag kinonfront, sasabihin, hindi totoo, o kaya, hindi naman kita iiwan, di ba? May mga ganun. O kaya, ano pa yung mga sinasabi nila? Sa tulpo maraming mga maraming mga reality talks doon tungkol sa mga ganitong klase ng problema sa kapanahunan natin ngayon. Yung parang dinadagdagan lang, 'di ba, yung mga ganun. Yung kanila pong mga kinakasama at parang ewan ko if you agree, 'di ba? Kasi kapag mahal mo yung isang tao, hindi mo siya supposed to be bibigyan ng kanyang pighati, no? Kumbaga, itong si Elkanah, dapat natuto siya sa mga nakaraan ng mga kwento ng mga ng mga tao, 'di ba, na nauna po sa kanya. Siya po ay isang Levite, at bilang isang Levite, ay dapat alam niya yung kwento ng tungkol sa pagtitiwala, tungkol sa pananampalataya, 'di ba, sa Panginoon. At hindi lingid sa kanya yung ginawa po nitong si Isaac, na nung closed yung womb nitong si Rebecca, bilang isang Levite, alam niya kung gaano kamakapangyarihan supposed to be, ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Binanggit nga dito, 'di ba, na ina-acknowledge niya na itong si Yahweh ay siya yung makapangyarihan sa lahat. Pero hindi niya ito in-apply, 'di ba, sa kanyang buhay. Instead, he decided na ang magiging answer, magiging sagot sa problema ko na ito, kukuha ko ng ibang mag-aanak ng anak ko, 'di ba, para sa akin, no? Ganito po yung kadalasang resulta, 'di ba, ng mga tao with regards doon po sa kanila pong kakulangan sa pananampalataya. At kahit naman sa kapanahunan na ito, maraming other means, 'di ba, yung mga tao kung papaano po sila magkakaroon, 'di ba, ng kanila pong mga anak, no? At sabi dito, makikita po natin na sabi dito na mahal na mahal niya itong si Hana, bagamat sabi dito, hindi ipinahintulot ni Yahweh na ito'y magka-anak. So alam natin na yung reason ng hindi po
hindi po pagkakaroon ng anak nitong si Hana ay dahil po doon po sa ang Lord po yung nagko-control, no? Si God po yung nasa likod nito. So, kung titignan natin bakit naman ganoon, no? May mga instances na po pwede nating tanungin. Bakit naman ganoon, ano, na dapat kontrolin, pwede namang hindi sana, no? Pero hindi kasi natin alam yung yung reason mismo ng God sa tungkol sa mga bagay na katulad po nito. One thing lang na na panatag po tayo is sa bawat sitwasyon, 'di ba, ng buhay ng isang tao, alam po natin na ang Lord po yung may hawak noon at ang Lord po yung may control noon. At kung si God po yung may control, mapapanatag lang talaga yung tao. Mapapanatag siya, ano? Kahit naman sa buhay po natin, sa kapanahunan po na ito, every time na may mga situations po na kinakaharap po tayo, whether ito po ay very easy or very difficult, panatag lang talaga tayo kapag alam po natin kung sino yung may control, 'di ba, ng lahat ng ito or yung lahat ng mga bagay, no? Nasubukan niyo na ba 'yon, that you really gave yung inyong fully trust sa Panginoon sapagkat siya po yung may control, 'di ba, ng lahat ng nangyayari sa buhay ng tao, at maging dito po sa sitwasyon po nitong si Hana, hindi siya po magkaanak ay dahil po hindi ito ipinahintulot. Kung ipapahintulot ni Yahweh, walang problema eh. 'Di ba? Lahat ng bagay ay nasa kapahintulutan, 'di ba, ng Panginoon. May mga instances na talagang binibigay niya yung pinipermit niya sapagkat makulit yung tao minsan. Ginagawa na niya kung ano yung kanyang maibigan, no? Nandyan na siya sa sitwasyon na yan. Dapat hindi siya dumaan, pero gusto niya kasing dumaan dun eh. Humakbang na siya dun eh. Nandun na siya sa area na yun na dapat hindi niya kalagyan. May mga pagkakataon na hinahayaan na lang ng Lord. Yung tao po na yun, nadaanan niya yung mga ganong klase ng sitwasyon upang makita niya, 'di ba? Makita ng tao po na ito na wala namang ibang ninais ang Diyos na ito kung hindi yung kabutihan din niya, 'di ba? Kabutihan din ng tao. So, kita natin ano ba yung magiging response nitong si Hana. Napakahirap po nito, mga kapatid, na hindi ka magkaanak sa kapanahunan po na yon. Kumbaga parang sasabihin na hindi ka lang talaga pinagpala, no? Katulad nitong si Naomi, nakita natin na sabi niya, "Huwag niyo na akong tawaging Naomi kasi desperate yung buhay ko," no? Bakit wala siyang nawalan siya ng anak, wala pang mga anak yung kanyang mga anak, no? Walang hindi magpapatuloy yung kwento ng buhay nila dahil nagkamatayan yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak. Children are blessings ng talaga sa buhay na ito, no? Pero itong si Hana, wala siya. Kahit siya yung unang asawa, kahit siya yung mahal na mahal nitong si Elkanah, wala siyang anak. Napakahirap po nun, sa parte parte ng tao po na ito, na hindi po siya magkaanak. At ang resulta ng kanyang hindi pagkakaroon ng anak ay ito, ang ginagawa sa kanya nitong si Penina ay palaging kinukutya, si Hana ay palaging kinukutya ni Penina dahil hindi niloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Hindi natin alam kung paano po niya kutsain itong si Hana, no? Katulad po nitong si Hagar, di ba? Ganyan din, no? Dinidespise din niya, yung kanyang yung unang asawa or yung asawa, yung original na asawa nitong si Abraham. Ganyan din ang ginagawa nitong si Penina. May rivalry lang talaga sa isang tahanan kapag dalawa yung reyna. Hindi lang talaga po pwede. Minsan 'di ba sa tahanan kung hindi yung isang asawa yung nandyan sa trono ng isa, 'di ba? Yung biyenan, may mga ganyan hindi po pwede talaga na dalawa po yung
reyna sa tahanan. Magulo lang talaga yung buhay na ganon. Lalong-lalo na itong si Penina nandyan yung kanyang mga anak, 'di ba, na napanlaban niya sa relasyon na yon. Hindi siya po pwedeng paalisin nitong si Elkanah kasi siya yung ina, 'di ba, ng kanyang mga anak. Samantalang itong si Hana, kahit mahal niya, 'di ba, ay wala naman siyang anak dito, no? Kaya kinukot siya nitong si Penina, no? Paano kaya niya ito ginagawa, no? Sabi dito, ito'y ginagawa ni Penina taon-taon tuwing pumupunta sila sa bahay ni Yahweh. Talagang itataon pa talaga nitong si Penina na sa panahon ng kanilang pagpunta sa bahay po ni Yahweh, dyan niya babanatan itong si Hana, di ba, nang pangungot siya dahil wala nga siyang anak. Kumbaga parang sinasabi siguro nitong si Penina, huwag ka na kayang sumama kasi hindi naman pinapakinggan ni Yahweh yung panalangin mo Hindi naman tinitignan ni Yahweh yung kalagayan mo Kasi wala ka namang anak. Siguro makasalanan ka, kaya hindi tinutugon ng Diyos. 'Di ba, na magkaroon ka ng anak, no? Dahil baog ka. Hindi ka magkakaanak. No, kumbaga parang siguro pa habang naghahanda pa lang sila, sasabihin, ay nako, may mananalangin na naman sa Shiloh, pero hindi na naman tutugunin, 'di ba? Yung mga parinig-parinig minsan, nakakasakit lang talaga 'yun, 'di ba, ng kalooban. At maintindihan natin itong si Hana, mga kapatid, nang sabi po dito, kaya sabi dito, labis itong dinaramdam ni Hana. Alam mo namang matuwa siya, 'di ba? Kumbaga sa kanyang kalagayan lugmok na nga siya dahil hindi nga siya magkaanak. Dagdagan pa ng isang mapangkot siya na kasama niya sa tahanan na si Penina. Kahirap naman ng ganong klase ng sitwasyon. 'Di ba, na habang kasama mo sila sa bahay, 'di ba, nandyan yung mga bata siguro na maiingay, 'di ba, inaasikaso ni Penina, o kaya kahit man siya siguro tumutulong din sa pag-aasikaso ng mga bata na ito kasi mga anak din ito ng kanyang asawa, 'di ba, na si Elkanah. Grabe lang siguro yung ganong sitwasyon. I just can't imagine a life na ganon. No, parang ang hirap-hirap naman yata, gigising kayo, 'di ba, ang hirap naman ng ganon, Basta para sa akin parang napakahirap na sitwasyon 'yun na kasama mo sa tahanan, or kaya nakikita mismo ng mata mo, 'di ba, na yung asawa mo merong iba. No, hindi lang talaga kahit sa scripture, mga kapatid, yung mga resulta ng mga unfaithfulness, never naman yan na inagrihan, 'di ba, ng Panginoon, no? Labis na nagdaramdam itong si Hana. Anong ginagawa niya? Kaya't napapaiyak siya at hindi makakain. Madidepress ka talaga sa ganitong situation. 'Di ba, na yung asawa mo masayang-masaya na siya sa piling ng kanyang asawa, yung kanyang isang asawa, tapos may mga anak pa doon, 'di ba? Tapos ikaw, wala kang anak. Kumbaga, tapos ganyan pa yung sitwasyon sa tahanan. Nandyan yung mapangkot siya, 'di ba, na isang asawa ng kanyang asawa. Pero yung karakter po ni Hana, makikita natin, mga kapatid, na hindi rin siya nang aaway. 'Di ba? Inaaway siya, 'di ba, kinukot siya nitong si Penina. Hindi siya nagre-response ng pangungot siya din. 'Di ba? That really that speaks then of her character, na wala siyang ibang ginawa kung hindi, sabi dito, dinaramdam niya. Siyempre automatic naman yun, daramdamin mo talaga yung kalagayan mo. Madidepress ka talaga kahit doon sa sitwasyon. Kahit dito kay Elkanah, kahit sabihin mong mahal na mahal ka, 'di ba, sa ganung klase ng sitwasyon, paano mo yun matatanggap?
No, sabi dito, kaya't napapaiyak siya. At hindi, sinong makakakain sa ganitong klase ng sitwasyon? Di ba na, nandyan yung pangungutya. Nandyan yung, siguro, ang iingay ng mga bata. Itong si Pinina, makikita po natin parang, ano to, no? Parang, napaka-war freak niya, no? Siguro, mabunganga din siya, no? At, wala ka talagang ibang gagawin, no? Kung sino pa yung nagluluto, 'di ba? Sino yung gumagawa sa tahanan? Parang ang hirap naman ng ganun, no? Sabi dito, napapaiyak siya, kaya't nilapitan siya ni Elkanah at tinanong. Hindi siya makakain eh. Hindi siya makakain, tapos napapaiyak siya, sabi dito, Ana, bakit umiiyak ka na naman? Bakit umiiyak ka na naman? So, ito ay hindi lang one time. No, hindi lang ito one time na nawi-witness ito ni Elkanah. Grabe namang klaseng puso ng isang asawa na sa isang tao na mahal mo, na isang tao na alam mong may yung alam mong may pinagdadaanan, 'di ba? Tapos hindi mo ginagawan ng solusyon, 'di ba, yung kanyang kapighatian, no? Sabi dito, bakit ka umiiyak? He could do more than that. 'Di ba na sabi dito, sabi niya, Ana, bakit ka umiiyak na naman at ayaw mong kumain? 'Di ba? Bakit ka nalulungkot? Parang ano ba to? Matigas bang ang kapal naman ng mukha nitong si Elkanah, no? Sa word na medyo mabigat, no? O kaya ano ba to? Manhid ba to? 'Di ba, sa nararamdaman ng kanyang asawa? Manhid ba siya sa nangyayari? 'Di ba? Hindi ba niya na-discern yung pinagdadaanan, 'di ba, ng kanyang asawa? Tapos sabi niya dito, hindi pa ba ako higit kaysa 10 anak na lalaki para sa iyo? Grabe naman. Hindi pa ba ako higit? Nandyan, Emily higit. Hindi pa ba ako higit? Sabi niya, kaysa 10 anak na lalaki para sa iyo. Grabe namang nito, no? Grabe lang talaga yung kawalan naman nito ng discernment, ng pakiramdam. Kumbaga, parang sinasabi niya dito kay Hannah na, enough na dapat ako sa iyo. Kasi mahal kita, di ba? Enough na ako sa iyo. Kumbaga, yung sarili lang niya yung iniisip niya, hindi niya kinoconsider yung nararamdaman ng babae, yung nararamdaman nitong si Hannah. Oo, masaya ka. Di ba, masaya ka kasi may anak ka na, masaya ka kasi may isa kang asawa, di ba? Masaya ka na sa buhay mo kasi ang kasiyahan sa iyo ay yung magkaroon ka ng anak kahit to the extent na magkasala ka, di ba, sa Panginoon. At tapos sasabihin mo ngayon na dapat may kasapatan ka na dahil nandito naman ako. 'Di ba? Nakikita mo naman ako, no? Mas mahalaga ako, 'di ba, kaysa sa 10 anak na lalaki. Mas mahalaga ako. Alam mo 'yun, hindi man lang niya kinonsider itong si Hannah. 'Di ba? Syempre longing din niya, 'di ba, na magkaroon din ng anak, 'di ba? It is also her desire. Pero itong si Elkanah, hindi lang talaga siya masyadong discerning sa situation nitong si Hannah. Sabi ito, 9, minsan natapos silang kumain sa Shiloh, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. So, wala tayong nakitang pang-aaway nitong si Hannah dito po kay Elkanah. Ang hirap lang talaga ng kanyang sitwasyon. Yung support na para sa kanya, supposed to be para dito sa kanyang asawa, 'di ba, na itong si Elkanah, he could do more than that yung minsan kasi hindi naman nakakahil yung salita dapat nakikita po ito, 'di ba, sa gawa, may mga ganun na sitwasyon. So wala kang ibang tatakbuhan lang talaga.
itong asawa mo, hindi kinoconsider yung nararamdaman mo, hindi ka naman makapagsabi dito kay Penina. Diba? Sapagkat itong si Penina ay mapagkutya. Diba? Wala lang talaga rin siguro itong relasyon, diba, sa Panginoon, itong si Penina. Kasi kung may relasyon siya sa Lord, hindi siya papasok din sa ganong klase ng sitwasyon at hindi niya kukutsain itong si Hana, no? So walang ibang matatakbuhan itong si Hana maliban sa Diyos, no? Sa Lord po siya lalapit, no? Sabi dito, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Malungkot, pumunta siya sa bahay ni Yahweh. Yun po yung kanyang refuge. Pwede namang hindi eh. Taon-taon ito taon-taon na nangyayari. Taon-taon. Tapos hindi siya, pwede naman niyang sabihin, wag na kasi hindi naman din ako papakinggan. Pero nandun siya. Pumupunta pa rin siya at nananalangin, di ba, sa Panginoon. Matandaan natin mga kapatid si Isaac. Di ba nung siya'y nag-asawa, nasa 40s siya, di ba? Nasa 40s siya nung nag-asawa po sila ni Raquel, ni Rebecca. No, at makikita po natin na bago tugunin ng Diyos yung pag-open ng womb, 'di ba, ng kanyang anak, it took them to wait 20 years bago isilang itong si Rebecca, yung kambal, 'di ba, na anak po nila, si Jacob at saka itong si Esau. Itong si Elkanah hindi nakapaghintay eh. Hindi natin alam kung ilang panahon, 'di ba, yung kanila pong pagsasama po nitong si Hana. Pero one thing na pinagbigay alam sa atin ng scripture, itong si Hana, taon-taon hindi siya pumapalya na sumasama dito po kay Elkanah, na pupunta po sa Shiloh upang sumamba, 'di ba, sa Panginoon. Whatever be your situations, mahirap, desperate, no? Pero hindi po siya hindi siya pinanghinaan ng loob na lumapit sa Diyos po na ito na pinupuntahan po nila, 'di ba, upang sumamba. Napakaganda na sa isang tao, 'di ba? Merong pagpapahalaga sa kanya yung tahanan ng Diyos. Na kahit ano man yung kanyang sitwasyon, hindi ito nagiging balakid upang hindi siya sumamba, upang hindi siya pumunta, 'di ba? Doon po sa tagpuan na ang Diyos mismo yung nagset ng meeting na iyon, no? Si Hana ganun siya. Pumupunta pa rin siya taon-taon at nananalangin sa bahay nitong si Yahweh. Makakatagpo ba siya doon ng comfort sa bahay ni Yahweh? Makakatagpo po ba siya doon ng support para doon po sa mga worker sa loob po ng bahay ni Yahweh? Kasi may mga nagtatrabaho dyan, pinakilala sa atin, yung mga pare sa kapanahonan na yon ay itong anak ni Eli, sino yun? Medyo mahirap kasi yung mga pangalan nila, no? Itong si Hofni at saka itong si Pinihas, no? May mga lingkod ni Yahweh na nagtatrabaho doon. Makakatagpo ba itong si Hana ng support or ng comfort, 'di ba, sa kanila? Sa atin sa iglesia, may mga ganyang instances may mga broken, may ang dami-daming mga pinagdadaanan, at kapag darating po sila sa tahanan po ng Diyos, makakahanap po ba sila ng comfort? Or makakahanap po ba sila ng support? Hindi lamang sa Panginoon, kundi maging doon po sa mga tao na naglilingkod, 'di ba, sa iglesia po na iyon. Tingnan natin. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang paring si Eli, no? Si Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nananalangin
kay Yahweh. Taimtim na nanalangin kay Yahweh. So, makikita natin yung niya, yung kalagayan niya, no? Buong pait, sabi niya. Grabe yung kanyang dinaramdam, grabe yung kanyang pinagdadaanan. Na sa kanyang pananalangin, di ba, ay lumuluha siya. At sabi dito, taimtim siyang nananalangin kay Yahweh. Hindi naririnig. Hindi niya ipinaririnig, di ba, sa iba. Grabe lang yan, no, na talagang kinikep mo yung lahat ng sama ng loob mo, di ba? Nananalangin ka sa pamamagitan ng iyong isip, di ba? Yung hindi na ito na ibubuka, di ba, ng iyong bibig, yung lahat ng kapighatian, di ba, na kanya pong nararamdaman. Pero taimtim siya, di ba, na nananalangin dito po kay Yahweh. Tignan natin kung ano yung laman, di ba, ng kanyang panalangin. Ganito ang kanyang panalangin, sabi ito, Yahweh, Diyos na makapangyarihan. Grabe yung bungat ng kanyang prayer, Hindi ka agad sasabihin, Lord, itong si Penina, di ba, pwede bang paalisin na ninyo sa tahanan namin ni Eli? No? Masyado na siyang mapang-api, di ba, sa akin? Hindi. Ang laman ng prayer niya, una sa lahat, Yahweh, Diyos na makapangyarihan. Kung wala kang pananampalataya, hindi mo ito sasabihin Bagkus ang sasabihin mo, makapangyarihan ka ba talaga? Hindi mo ba nakikita yung sitwasyon ko? Hindi mo ba nakikita yung paghihirap ko? Diba? Anong klaseng Diyos ka? Minsan ganyan ang ginagawa ng iba na talagang walang pagkatakot sa Panginoon. Bakit mo pinapahintulot na ganito? Bakit hindi ako magkaanak? Diba? Parang sisisihin ang Diyos doon po sa mga sitwasyon. Marami pong ganyang mga tao, maging sa kapanahunan po natin ngayon. Isisisi lahat sa Diyos. Diba, yung mga nangyayaring hindi maganda sa kanila. No? Sabi dito, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi lang sa iilan, 'di ba? Hindi lang sa mga maliliit na situations, no, kundi sa lahat siya po ay makapangyarihan. To acknowledge this, it really takes faith sa area po na ito, no, makapangyarihan. Kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod, grabe yun, grabing humility yun. No, makikita natin na talagang napaka-humble lang nitong si Hannah. Kasi siguro kung ako lang siguro yung kanyang situation, 'di ba? Parang hindi ko naman yata matitiis itong si Penina, no? Grabe lang talaga, it really takes patience lang talaga sa part ng tao po na ito na talagang mananangan, 'di ba, sa Panginoon, no? Sabi niya, kung inyong papakinggan Yahweh, sabi niya, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahabagan, alam mo, kahit sa prayer niya, makikita po natin yung submission niya sa Panginoon, no? Makikita natin na, Lord, kayo yung may hawak ng lahat Diba? Kayo yung may hawak. At kung luluubin po ninyo, kung papakinggan po ninyo ako, 'di ba? Kung kahahabagan po ninyo ako, nasa Panginoon pa rin yung desisyon. 'Di ba? Nasa Panginoon pa rin yung pagpapahintulot. Nasa Panginoon pa rin yung control. No, marami kasing mga nananalangin ngayon, they dictate God. No, Lord ganito, Lord ganyan, Lord ganito, Lord ganyan. Pero itong si Hannah, kahit doon po sa kanyang prayer, makikita po natin na ino-offer po niya yung kanyang submission sa Panginoon. Nasa pahintulot pa rin ng Diyos, no? Sabi ito, kung ako po inyo pong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, no? Ito yung laman ng prayer niya, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki. Sabi niya, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Alam mo doon sa request niya sa Panginoon, hindi niya sinabi na, Lord, bigyan mo ako ng anak din
para itong si Penina. Di ba? Yung mga magre-revenge, ganyan eh. Bigyan mo ako ng anak, Lord, para maano din, no? Mawala din sa akin yung kahihiyan na to. No? Para masatisfy ko din itong si Elkanah. No? Para sa akin, no? Para maging masaya din ako. Hindi ganun yung content ng prayer niya. Na kahit doon sa prayer niya, na isinasubmit po niya sa Panginoon, ano man po yung resulta, ibabalik niya sa Lord. Diba? May mga prayer po ba na tayong ginagawa na ganito? That when we ask God, we will also give back to God. Diba? Kung ito po ay kanyang ipagkakaloob. Pansinin po natin ang lahat ng mga prayers po na ginagawa po natin. Ano? Katulad din po ba ito sa prayer ni Hannah, na kung saan sasabihin niya na, Lord, kung pagkakalooban niyo ako, ibibigay ko rin siya sa inyo para kayo yung mapapurihan. 'Di ba? Para makuha, para sa inyo yung glory. Ihahandog ko siya sa inyo. Sabi dito, at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Kung pagkakalooban ninyo ako, Lord, para sa inyo to. Ilalaan ko siya sa inyo. Maraming mga magulang, inari na yung mga anak. Di ba na kanila? Na mas maganda pala na kahit sa mga anak, ibigay sa Panginoon. Di ba? Hindi lang yung sa araw ng kanyang dedication, kundi talagang ialay sa Lord. Ipagkatiwala sa Panginoon. Lalong-lalo na sa ating mga OFW. Malayo tayo, di ba, sa ating mga pamilya. No? Madalas, parang we control, di ba, yung lahat ng mga nangyayari doon. Pero masigit na makapangyarihan po ang Panginoon, di ba, na humawak po sa kanila. Maganda na ipagkatiwala sa Panginoon. Ganyan po yung content ng kanyang prayer. Para sa inyo, Lord. Di ba, kung bibigyan niyo ako, para sa inyo yon, para sa inyong glory. Di ba? Sino yung nagpe-pray ng ganito sa atin? Di ba? Lord, kung bibigyan mo ako ng pambili ng ganito, di ba? Para sa inyo yun, Lord. Pero madalas hindi ganun, no? Para mayroong sa akin. Parang ganito, no? Iba yung prayer nitong si Hannah. Para sa Panginoon, kung bibigyan mo ako ng anak, ibibigay ko din siya sa iyo. Diba? Para sa inyo yon, ihahandog ko siya sa inyo. At habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Hindi ko kukunin, Lord. Diba? Kaya yung departure, yung separation niya dito po sa kanyang anak na si Samuel, magiging tanyag ito na propeta eh. Diba? Sa kapanahunan na ito. Parang ang hirap-hirap, nag-iisa mong anak, pero because you promised to God, ibibigay mo itong anak mo na ito. Papalakihin ng isang Eli. Grabe yun ha. Itong si Eli, hindi ito perfect na praise. Grabe yung corruption ang ginagawa nito sa loob ng tabernacle, Grabe yung ginagawa nila kasama ng kanyang mga anak, Tapos dadalhin mo pa doon si Samuel, palalakihin ng ganitong klaseng kagulo din na leadership sa loob ng sa loob ng tahanan or sa loob ng bahay ni Yahweh. It takes lang talaga faith para dito po kay Hannah na ibigay ang kanyang anak sa pangangalaga ng Eli na ito, di ba, na priest. No, pero one thing that we can see in Hannah's faith, Lord, di ba, binigay mo to sa akin, ibibigay ko siya sa iyo. Alam ko na hindi mo siya pababayaan kahit sino pa yung nakapaligid sa kanya. No? Grabe yung kanyang pananampalataya. Sabi niya, hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Hannah, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. No? Sabi dito, gumagalaw ang kanyang mga, nagmarites naman itong si Eli, Gumagalaw ang kanyang mga labi. Ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya't lumapit ito at sinabi sa kanya, tama na yung paglalasing mo. Tigilan mo na ang pag-inom ng alak at magpakatino ka na. Ito yung sinasabi ko. Do they have
when they come to this house ng Lord, makakahanap ba sila ng comfort? Itong si Hannah, imbes na makahanap ng comfort dito po kay Eli, na siya po yung high priest sa kapanahunan po na ito, hindi siya nakahanap ng comfort. Bagkus, diba, ginudge ka agad siya nitong si Eli at sinabi, oy, tama na yung paglalasing mo, magpakatino ka na. Diba? Grabing situation naman itong si Hannah. Kahit sa tahanan po ng Panginoon, hindi siya makakuha ng comfort. Hindi siya makakuha ng support. Kahit yung mga sinasabing lingkod ng Diyos, hindi siya binibigyan. Diba? Ginudge ka agad siya. Lasing ka, no? Magpakatino ka, no? May mga ganyan din sa atin eh. Sa buhay ng iglesia, no? Sa kapanahunan na ito, no? Napakahirap na sa mga lingkod ng Diyos yung makipag-compromise po sila sa kahit na kanino, tapos madalas yung mga nagsasabi ng totoo, sila po yung kanilang bibiktimahin, sila yung kanilang aabusuhin, no? At itong si Eli, maintindihan natin, sabi ko nga, grupo po ito ng pamilyang very corrupt sa tahanan po ng Panginoon. So what do we expect din, no? Itong si Eli ay kumbaga pakitang tao lang, 'di ba, yung kanyang ginagawa sa loob ng tahanan ng Diyos. Bakit nagkaganon? Intindihin natin, ginagawa ng lahat ng tao ang kanilang maibigan. Wala silang hari, 'di ba, sa kapanahunan po na iyon, no? At makikita po natin may mga instances, no, na silent po ang Lord pagdating po sa kanila. At ang response ni Hannah, hindi po ako lasing, sagot ni Ana, ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap at idinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Grabing babae ito. Grabe yung kanyang pananampalataya, 'di ba, sa Panginoon. At kahit ganun po yung treatment ng high priest sa kanya or yung lingkod ng Diyos sa kanya, makikita pa rin natin yung respect na ibinibigay po niya. Hindi niya inaway itong high priest. Sino ka para magsabing lasing ako? No? Wala tayong nakitang ganon. Kundi maging doon po sa kanyang pagsagot, makakakitaan po natin, 'di ba, ng calmness yung tao po na ito, no? Napaka-humble ng tao na ito. Sabi niya, huwag po sana ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. Alam ni Eli yung tungkol sa mga masasamang babae. Sapagkat maging yung kanyang mga anak, ginagawa po nilang hotel, 'di ba, yung tahanan ng Panginoon. Nakikipag-relasyon po, 'di ba? Nakikipagtalik, 'di ba, yung kanyang mga anak doon po sa mga kababaihan na nagse-serve doon po sa tahanan po ni Yahweh na kanila pong pinaglilingkuran. They abused the house of God, no? Itong pamilya po nitong si Eli. Pero makita natin as she responded dito po kay Eli, nakita natin yung calmness niya, nakita natin explain po niya yung kanyang sarili, at ito yung kanyang natanggap. Dahil dito, sinabi ni Eli, ipanatag mo yung sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan, no? Parang nagkaroon din siya ng siguro awa din dito po kay Hannah. Kaya ito po yung kanyang binanggit. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi nun, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumaing wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Napakaganda, 'di ba, na response ng isang tao na nanalangin sa Panginoon, nagtiwala sa Lord, at nung ibinigay na niya sa Panginoon yung lahat ng kanyang paghihirap, lahat ng kanyang hinanakit, bumalik na siya, 'di ba, sa dati niyang
sa dati niyang tinutuluyan, kumain na siya, 'di ba? At nawala na yung bigat ng kanyang kalooban. Hindi na niya dala-dala sapagkat ibinigay na niya yun sa Panginoon eh. Maraming mga prayer ang ginagawa sa kapanahunan po na ito na binabanggit lang. Pero pagkatapos ng pananalangin, yun pa rin ang kanilang dinadala. Yun pa rin yung kanilang iniisip. Hindi iniwan sa Panginoon, 'di ba? Hindi ipinagkaloob, 'di ba, sa Panginoon, no? Kumbaga, parang sinasabi nila, dalhin ko muna ito. At yun pa rin yung sasabihin ko, 'di ba, sa Panginoon. Si Hannah, hindi siya ganon. Nung naibigay na niya sa Panginoon, Lord, you are in control. Kayo na po yung bahala. At ito na yung kanyang ginawa. Nawala na, 'di ba, yung kanyang sama ng yung bigat, 'di ba, ng kanyang kalooban. Nasa Panginoon na eh. 'Di ba? Bakit mo pa iisipin? Nasa Panginoon na eh. He is in control, 'di ba, sa lahat ng bagay. Kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba kay Yahweh at pagkatapos ay umuwi na sa Rama. Sinipingan ni Elkanah si Ana at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Nagbuntis siya at dumating ang araw na siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki, Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Ganda pala ng meaning ng Samuel Hiningi ko siya kay Yahweh. Tinugon ng Diyos yung kanyang panalangin. Diba? Tinugon ng Diyos yung kanyang dalangin. Pagkalipas ng 1 taon, si Elkanah at ang kanyang, 1 year na naman ang nakalipas, at ang kanyang sambahayan ay muling nagpunta sa Shiloh upang ialay kay Yahweh ang taunang handog at upang tupdin ang kanyang panata. Sinabi ni Ana kay Elkanah, hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hihintayin ko na ang panahong maaari na siyang mahihiwalay sa akin. Paglaki niya, dadalhin ko siya sa bahay ni Yahweh at doon na siya titira sa buong buhay niya. Mahirap naman nun sa isang ina, mag-isang nangalang anak mo, tapos ibibigay mo pa sa Panginoon. Pero si Hannah, ganun po yung kanyang ginawa. Kasi yun po yung kanyang pangako, di ba, sa Panginoon. So the next time you make promises or yung mga pangako na binibitawan po natin, maganda na tuparin natin yon, di ba? Tubdin natin yun kasi kung hindi, sisingilin yun ni Yahweh. Pag-aralan natin yun, no? Sisingilin yun ni Yahweh. Lahat ng binibitawan po nating mga pinapangako, di ba, sa kanya. Sinabi ni Elkanah, gawin mo kung ano ang inakala mong mabuti. Hintayin mo na siyang lumaki at tulungan ka nawa ni Yahweh upang matupad ang pangako mo sa kanya. Kaya naiwan si Hannah at tinalagaan ang kanyang anak, no? Nang lumaki na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa bahay ni Yahweh sa Shiloh. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 5 salop na harina at alak na nakalagay sa sisidlang balat. Matapos ihandog ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po ang babaeng nakita ninyong nakatayo rito noon at nanalangin kay Yahweh. Hiniling ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at binigyan na niya ako. Kaya naman po, ihahandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, sinamba nila si Yahweh. Levite itong si Elkanah eh. Kaya makikita po natin na itong kanyang anak na si Samuel, pwede talaga siyang tumira, 'di ba? Doon po sa tahanan ni Yahweh at maglingkod sa tahanan po ni Yahweh. So makita po natin na alam ito ni Hannah. Alam niya ito, hindi ito lingid sa kanya. Yung kanyang magiging anak, para yun kay Yahweh. At nakahanda po siya na ibigay po ito dahil ito po yung kanyang hiniling, 'di ba, sa Panginoon. At yung kanyang anak ay magiging dakila, 'di ba, na propeta sa Israel. Anong ginawa niya pagkatapos niyang ginawa yung lahat ng mga bagay na to? Hindi siya nagdrama-drama, 'di ba? Hindi siya nag-iyak-iyak, 'di ba? Hindi siya ang response po niya ay ang pagsamba po kay Yahweh. Sinamba niya si Yahweh sa desisyon niya, sinamba niya si Yahweh doon po sa pagkakaloob niya, 'di ba, ng kanyang anak. So, yun po mga kapatid ang ating lesson at ito po. Ito-type ko na lang po yung ating question. Yan po ating